ng umaga po. Maraming salamat po. I really appreciate sa pagtanggap niyo po ng Opo, tawag anytime namin po, ngayong anytime. napakaagang ito. Pwede bang pakikwento niyo sa amin, Secretary, mula nung kailan ka nakarating dyan ng Mindanao o sa Davao ho ba kayo umikot, Secretary? Hindi po, kakagaling lang ho namin kagabi sa Jensan tsaka sa Sarangani. Okay. Pero dahil meron ding Uh, kailangang tignan at ayusin dito sa Davao Region, mm nandito po tayo ngayon sa Davao City. uh, Pero pabalik din po tayo ng Sarangani at Jensan na siguro mamayang tanghali. No? mm Galing po tayo doon kahapon, dumating po tayo. Pinapunta pa tayo ng ating Pangulo. Kahapon, dumating tayo ng mga alas 2 ng hapon uh at dumiretso tayo ng Jensan. Secretary, pwede Inassess lang ho natin yung mga kailangan immediately na maayos doon. At mm mm nauna po yung ating mga kalye at tulay na kailangan nating ayusin. No? So, at mm yung mga dalawang ospital po ang binisita natin kahapon sa Jensan at Sarangani. Unang-una yung George Reca Hospital dito sa Jensan mm at yung Sarangani Provincial Hospital. So, Oo. importante kasi, or yung mga ospital, masigurado natin na maayos yung struktura para naman magamit ng mga doktor natin Okay. para maalagaan yung mga injured. Ano? So, mm yung George Reca, okay naman. Nakabalik na po yung mga Pasyente. pasyente kahapon, Tama. kagabi. Good. Yun naman pong Sarangani Provincial Hospital, kagabi nagsimula na rin pumasok at bumalik yung mga pasyente natin at mga doktor at nurse. Late last night, no, na-assess na po ng mga engineer natin yan. Wala Ang namang importante naman ngayon, yung mga nasirang mga tulay at kalye, kailangan mabilisan natin maayos para madaanan na ng mga kababayan natin. okay. So yun po muna ang ginagawa natin ngayon. Pinaprioritize natin yung mga kalye, tulay at mga ospital at susunodin na rin ho natin yung mga eskwelahan ngayong araw. May estimate na ho ba kayo ng kung gaano kalaki ang pinsala batay sa inyong pagtansya sa Oo, mga kagabi tanggapan na po, late last night, nasa mahigit 1 bilyon tayo. Pero wow. tingin ko lalaki pa ho yan sa mga susunod na araw. No? So tuloy-tuloy lang po tayo sa Mm. pag-estimate at Okay. pag-mobilize. Ngayon po, kagabi po lang po, nagmo-mobilize na tayo ng equipment at mga tauhan natin. So chichikin po natin yan ngayon para mabilis po ang trabaho natin. Binabanggit niyo yung mga tulay. Meron bang report sa inyo na sa inyong mga tauhan, mga field officers na mukhang mga engineers na pinapayuhang may tulay na wag mo nang gamitin? Meron po tayong mga sinara dahil meron pong mga hindi tayo sigurado at meron din pong mga naputol. Mhm. So lalo na itong bibisnahin ko mamaya itong Jensan San Jose Tiboli Road, no, na Okay. tinamaan ng matindi. So kailangan po masimula na yung pag-aayos niya ngayon at marami din pong mga kalye sa South Cotabato pati na rin sa Sarangani at dito na rin po sa Davao Region, sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. No? Okay. Habang nag Sa Davao City naman, ito yan. Bukana Bridge, kailangan i-check natin. Mm. Pero mukha namang okay naman. No? Kailangan nga masigurado natin. Habang nagkakausap tayo, Secretary, paano ginagawa doon sa mga kalsada na hindi madaanan? Batid natin na may mga kagamitan tayo dyan sa Mindanao. Pero limitado lang Opo, marami dito. meron Paano naman po ito? tayong equipment, no? At pati na rin yung mga equipment ng mga pribadong kontratista gagamitin na rin natin. No? Basta lahat ng pwedeng gamitin ay gagabas na natin ngayon. Okay. Meron ba tayong naiisip na idulog? At baka kasi hindi, although alam natin na malawak naman siguro ang ating resources, pero kung sakasakali, meron pa tayong mga maaring pinag-uusapan na hilingin sa ilang mga private sector na handa naman tumulong at nag-aabang lang ng inyong panawagan kung Oo, ano maaring i-share po nila. mananawagan po tayo ngayong araw pag nalaman natin yung mga kailangan. Pero pinapamobilize na po natin lahat ng available equipment pati sa mga pribadong kontratista para magamit agad-agad. Okay. So, Ito. kumbaga, all hands on deck tayo dito, Aha. Kuya Orly, no? Oo. Nagpapasalamat tayo sa lahat. Dahil alam niyo naman tayo mga Pilipino pagka ganitong krisings, Mm. bayanihan tayo, tulong-tulong tayo. Oo, anyway, maganda. Wala namang napinsalang ospital na maaari kinakailangan ngayon dahil sa mga maaari na apektuhan ng lindol, Secretary. Tama po Awa ba? ng Diyos po, yung dalawang ospital na binisita natin kahapon, Okay naman. mukhang okay naman. No? Mm. Magagamit naman natin. Yung mga gusali ng mga eskwelahan, maraming balik-balik Opo. eskwela pa naman. Kumusta ba ang inyong, ano ho ba ito? Bakit ganito mga pinsala, damage at mga proyektong kinakailangan ayusin? Dapat po ba DPWH and DepEd po ang magkasama ho rito? Opo, simula po ngayon no, sisimulan na natin yung no,
yung pagsisimula ng pagsasaayos ng mga eskwelahan na tinamaan, no? Marami-rami po ito, lalo na dito sa Region 12, Mm. sa Jensan, tsaka sa Sarangani, tsaka sa South Cotabato. So, pati na rin ho dito sa Davao Occidental, tsaka sa Davao Sur. Mhm. Eh, kailangan ho talaga, immediate ang pagsasaayos natin ng mga ospital kasi kawawa Ah, naman ho yung mga bata, no? opo. Lalong-lalo na nagsimula po yung school year natin kahapon lang. So, Oo. makikipagtulungan po tayo kay Secretary Sani Angara para Mm. mapabilis po ang pag-aayos ng mga eskwelahan natin. Anyway, iniisip ko pa lang yung pinsala na sabi nyo nga, inyong paunang estimate ay Oo, around 1 billion pesos. Mukhang talaga malaki-laking pinsala ang dinanas opo, nito. Ah, malakas po itong lindol mm. na Ang lubos na tumama dito sa aha, Region 12, pati na rin dito sa Region 11 kahapon. ang Davao Kuya region. Ori, no? So, Oo. pinagdadasalan natin ng mga kababayan natin. Pero ang Mhm. mensahe po ng Pangulo sa kanila talaga pong sa mga kababayan natin dito na hindi natin sila iiwan. Nandito Secretary, po kami, hindi muna kami aalis dito hangga't ah, hindi ah, ma-mobilize ng mabilis ang mga resources natin para matulungan po ang mga kababayan natin dito. Galing na po siguro sa inyo, Secretary, dahil kayo na unang may pagkakataon makaikot kahapon at maaring yung Opo, ilan sa ating mga kababayan, Metro Manila at ilang mga lugar na maaring nag-iisip ngayon kung paano makakapagpadala ng tulong. Manggaling na po sa inyo kung paano ano ho pwede nating ano ang opo, maaring gawin para makapagay ng tulong. marami naman pong mga foundations at mga NGO tulad ng Caritas Manila ah, Ang Kapuso na Foundation. tumatanggap po ng mga donasyon, no? So, Mm. siguro po ang pinakamaganda tignan niyo na lang po ang ating mga social media pero Mm. siguraduhin nga ho natin, no, na tama ang pagbibigyan natin at hindi kayo maloloko. Pero ang pinaka-safe po ay ang Caritas Manila si Father Tito Caluwag at ang Mm. Simbahang Katoliko nagsimula ng tumanggap ng donasyon para sa mga Oo. kababayan natin na tinamaan dito. Pero wag mong mag-aalala yung mga kababayan natin dito sa Mindanao at hindi po natin sila iuwan. Yun po ang direktiba ng ating Pangulo kahapon nung tumama ang lindol. Secretary, maraming salamat. Hayaan niyo po makibalita uli kami sa inyo mamaya sa pagpapatuloy po ng inyong Opo, magbibigay pag-assess sa din po kami ng regular update sa media, Ay, salamat, Kuya sir. Ori, no? Siguro mga bandang mga alas 10, siguro magbibigay na kami ng update sa Jensen at sa Ay, Sarangani thank you, thank you. pagkapag namin doon. Makikibalita uli kami sa inyo, Secretary Dizon. Sir, thank you po at Salamat po. maraming God salamat. bless Ingat po. po kayo. Ingat, ingat.